So unahin natin mga kababayan itong kay Marcoleta. Naku po, eto po mga kababayan, medyo masalimuot na pangyayari ito. Naku po mga kababayan, si Marcoleta po mga kababayan ay talagang nangangamoy rihas po. Ito po yung masasabi natin na kahit senador ka ay walang kapangyarihan ng Senado. Kapag nagsinungaling ka at hindi mo mapatunayan mga kababayan. Ito po, i-issuehan ng Shukos order si Marcoleta ng Comelec. Bakit? Kung hindi niya maipaliwanag ang kaniyang pamimeke sa kaniyang sose at hindi tugma sa SALN. Ito na nga mga kababayan. Kung naalala ninyo yung ating panawagan sa Comelec na sana hindi magbungol-bungulan, hindi magbibingi-bingihan itong si Comelec Commissioner George Garcia. Hindi yung narinig mo lang, palusot mo lang sa kabila. Sana walang ganon. Ngayon nga mga kababayan ay ito po ay nasilip nga mga kababayan ni Commissioner ng Comelec George Garcia. Nako mga kababayan, Ma'am Ganing and kay Ma'am Julie Ishida and kay Livy Soriano. Hello po. Nako, ito po mga kababayan, i-issuehan ng Shukos order ng Comelec si Marcoleta at pagpapaliwanagin kung bakit hindi niya isinulat ng totoo ang mga nagdo-donate at bakit niya inangkin na pera daw niya. At hindi po niya yan may tanggi mga kababayan kasi siya mismo binoise out niya yan sa Net25. Ito po mga kababayan. Makinggan po natin ito. Wait lang mga kababayan. Ito po. Show's order si Senador Rodante Marcoleta. Willing kinumpirma ni Comelec Chairman George R. Garcia na i-issue ng Political Finance Department o PFAD ng komisyon ng show's order si Senador Rodante Marcoleta sa susunod diyan na linggo. Ayon kay Garcia, layunin ng show's order na pagpaliwanagin ng Senador para malaman ng Comelec kung saan nagsimula o sino ang nagbigay ng donasyon sa kampanya ni Marcoleta. Ito dahil na rin sa ulat na umano'y hindi pagtutugma ng Statement of Contributions and Expenditures of SOSE ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o STAN-N. Patay. Saan niya na base sa SOSE ni Marcoleta, 112 million pesos ang nagastos sa kampanya, mas mataas kumpara sa higit 52 million pesos na idineklara sa kanyang STAN-N. At nakita nga namin na yung amount na minention na nagastos, ay yun talaga yung nagastos. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun ang ating gusto rin malaman. Paliwanag ng Comelec, dapat malinaw na nakalista sa SOSE ang lahat ng donor at pinagbulan ng kontribusyon at walang exemption kahit anonymous ang donor. Kung matutunayang pineke ni Marcoleta ang kanyang SOSE, sabi ng Comelec, posibleng maharap siya sa kasong perjury o paglabag sa election law. Yan, balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patron, Steve Bragg. Nako, kita ninyo, rinig ninyo mga kababayan, sabi sa DZMM, kung mapatunayan ng Comelec na si Marcoleta ay peneke ang sose niya, mga kababayan. Nako po. Mga kababayan, bakit nga ba ito nasilip ng Comelec? Kasi ganito po, mga kababayan. Nako po, laglagan na ito. Tagal naman pilahan ng kaso ni Marcos. Dalian nyo para mabawasan ang problema ng Pilipinas. Naku mga kababayan, kung dadalian din po yung kakasuhan, edi para lang pong tanga kasang nagkaso dyan. Kakasuhan mo ngayon after 2 weeks or 1 year, nakakalaya. Kasi bakit? Minamadali. Huwag niyong madaliin, antayin nyo lang. Mga kababayan, bakit nga ba, mga kababayan, na dumating or humantong sa ganito na si Marcoleta ay ipapatawag sa Comelec? Kasi dahil po dito, mga kababayan, Marcoleta, SALN, ito mga kababayan. Kaya po siya, mga kababayan, ay humantong na ipinatawag or inisyuhan ng Shukos order ng Comelec dahil po mga kababayan, nasilip po ito ng Bilyonaryo News Channel. Naku po, kawawa si Marcoleta. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ang Bilyonaryo News Channel kung bakit nasilip ng Comelec na si Marcoleta ay nagsisinungaling sa kaniyang sose. Ito po. So, it's just right that people have access. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador, ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta, kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna
ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ang Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang Narinig ninyo mga kababayan? According sa pinilapang SOSE ni Marcoleta, hindi daw siya tumanggap ng donasyon, cash man or in-kind. Yan ang kaniyang sinabi sa SOSE niya, no, sa COMELEC. Yan ang kaniyang pinilapan, yan ang kaniyang nilagay doon at nilagdaan. So, sa madaling salita mga kababayan, inangkin niya na pera daw niya lahat yon, walang galing sa mga donor, walang galing sa mga nagdo-donate. Ngayon mga kababayan. kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas mataas ng more than 100% kaysa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Nako, nakita ninyo, mga kababayan? Idineklara ni Marcoleta sa COMELEC, sa kanyang SOSE, na ang 112 million na nagastos niya ay galing lahat sa sarili niyang bulsa. Ngayon, mga kababayan, okay na sana yun eh. Okay na sana yon, mga kababayan. Okay na okay yon, walang kumwestiyon yon. Yung 112 million na sinabi niyang galing sa bulsa niya. So walang problema doon kasi sa SALN, wala namang sumisilip sa SALN. Ang problema mga kababayan, nahuli kasi ang isda sa sariling bulsa. Yung bisugo kasi, mga kababayan, nahuli. Bakit? Kasi merong programa ang Net25, mga kababayan, merong programa, doon siya nagngangal-ngal na ang sabi niya, sinabi kasi sa akin ng mga nagdo-donate na wag ko na daw silang pangalanan kasi utang na loob ko daw yan sa kanila. Eto, pakinggan ninyo, mga kababayan. Pakinggan ninyo. May bagong nilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ayan. Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Paliwanag daw. Kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa nga kong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Takang-taka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Ayan na. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Maraming kaibigan. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Ayan. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Ano? Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Congressman ako noon Kung kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Ayan na. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong
kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Ayan na. Eto na mga kababayan. Okay na sana yun eh. Kaso lang, madaldal ang aso eh. Tumahol ng tumahol. Ayun na mga kababayan, sa sobrang tahol. Inamin niya na marami siyang kaibigan na nagbigay sa kanya na sinabi daw ng mga nagdo-donate or donor o nagbigay na wag daw pangalanan kasi utang na loob na lang daw ni Marcoleta yon sa kanila. So ngayon mga kababayan, ang nakasaad kasi sa SOSE ng COMELEC mga kababayan, basahin natin ha. Basahin natin. Basahin natin kung ano ba ang rules ng COMELEC. Nakasaad kasi sa COMELEC mga kababayan, bawal mong pikiin. Bawal mong dayain. Hindi nila ma-delete yan. Nakasave na yan. Eric Mixed Vlog. Bawal dayain, bawal pikiin. Ito. SOSE and COMELEC. Basahin natin ha mga kababayan. Naku po, patay tayo dyan. Ito na. SOSE in 2025 now accessible via COMELEC. Ayan po. COMELEC asked Marcoleta to explain SOSE misdeclaration. Naku po, ito na. Ano ba ang SOSE? Ito po. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Pinubusisi na ng COMELEC ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, hindi lang ni Senador Marcoleta, kundi ng lahat ng mga kumandidato sa midterm elections. Patay. Kakasuhan daw ng poll body ang mga nagsinungaling dito. Narito ang agenda report ni Patay Joash ka ngayon! Pakinggan nyo! Dapat idetalye ang lahat-lahat ng nagbigay, idetalye ang lahat-lahat na tinanggap, at idetalye din yung lahat-lahat na pinagkagastusan. Patay. Yung pera na tinanggap o yung perang galing sa personal na pondo. Posibleng maharap sa isang election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents ang lahat ng mga kumandidato na nagsinungaling sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Nako. Yan ang inilahad ni COMELEC Chairman George Garcia. Kasunod ng pag-amin ni Senator Rodante Marcoleta na hindi niya i-disclose ang lahat ng kanyang contributors sa Patay. nakaraang halalan. Una na kasing iniulat ng Billionaire News Channel na tila hindi nagkakatugma ang declared assets and net worth ni Marcoleta sa kanyang naging gastos sa 2025 elections. Ayon sa SOSE, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind, sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. More than 100% sa declared net worth niya na 56.9 million pesos. Nako. Parehas po yun, wala pong pinagkaiba sa doon sa election offense na 1 to 6 years imprisonment. At syempre, kung mali po yung impormasyon, yan nga po ay perjury din. At the same time, kung Pakinggan ninyo ha. Walang pinagkaiba. 1 to 6 years na pagkakakulong at makakasuhan ng perjury. At ano pa? Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Anong sabi? Siyempre, kung mali po yung informasyon, yan nga po ay perjury din. Ah. At the same time, kung sakasakali, pwede rin po yung mag-classify as falsification of public Document. document. Patay. Pero paglilinaw ni Chairman Garcia, hindi nila sinisingle out si Marcoleta at wala pang formal investigation patungkol sa senador. Nako. Kasalukuyan na raw kasing tinitingnan ng Political Finance and Affairs Department ng poll body ang SOSE ng lahat ng mga kumandidato. Sakali magkaroon ng findings, posible raw pagpaliwanagin si Marcoleta patungkol sa kanyang naging deklarasyon. Tinitingnan na namin individually yung mga SOSE patungkol sa deklarasyon, tamang deklarasyon, na naisama ba o hindi naisama. Maganda po yun, yung may mga statement publicly na binigay, yung mga involved na personalidad, kahit paano, pwede po kasi namin pagbasihan yon yung mga statements na yan. Paalala ni Chairman Garcia, hindi nasakop ng kanilang jurisdiction ang mga kasalukuyang nakaupong national officials. Ibig sabihin, wala na silang kapangyarihan para i-disqualify ang mga ito. Pero posible pa rin daw silang magrekomenda ng election offense na may karampatang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at Patay. perpetual disqualification from holding public office. So, ang according, sabi ng COMELEC, wala na silang kapangyarihan para ipa-disqualified ang mga nagkakaroon ng offense katulad kay Marcoleta. Pero, meron silang kapangyarihan na ikulong ng 1 hanggang 6 na taon. So, wala rin. Parang na-disqualified rin. Bakit? Senador ka, nakakulong ka naman. Wala rin. Parang disqualified lang din.
walang nangyayari. Parang Laila de Lima ang labas, nakakulong pero nag-duty sa loob ng kulungan. Yeah? So parang wala rin. Ngayon mga kababayan, tanong ko at tanong ninyo, mga kababayan, makakalusot kaya si Marcoleta dito? So kung hindi makalusot si Marcoleta, ibig sabihin, gumalaw ang ating hustisya or ang ating justice. Ngayon, kung makakalusot si Marcoleta, ibig sabihin lang, may impluwensya talaga siya. Bakit? Election offense yan eh. Ang nakasaad kasi sa SOSE ay dapat kompleto, detalyado, hindi dinadaya. So, imposible naman, mga kababayan, na hindi dinaya ni Marcoleta yon. Ang kanyang nilagay doon sa kanya. So, ibig sabihin, doon pa lang nagsinungaling na siya. Offense na yon. Diniklara niya sa kanyang pera eh. Pero inamin niya sa Net 25 program na marami talagang nagbigay sa kanya. Hindi lang niya nilagay ang totoo. So, sa madaling salita, nagsinungaling talaga siya. Diba? Sabi nga ni Amy, kumbaga, kung may pananagutan man, wala talagang lusutan. Kumbaga, kung mapatunayan man, walang lusutan. Diba? Diba? Tama na. Kahit saang anggulo mo tignan, mali. Diba? Bakit ako tatama? I-live ko to. Diba? Lumayas ka kung ayaw mong gustong makinig. Bakit? Masakit ba sa tainga na paulit-ulitin ko na mali si Marcoleta? Diba?